Okay, so dito na tayo sa pangatlo. An open manometer. Yan, pag open, yun yung madalas. Kapag open, yun yung madalas, zero yung sa pressure dito. Alam na yan, no? Yan, kasi meron tayong open manometer. Anong alit yun? May piezometer and differential manometer. Differential, yan. So, dalawang pipes. So, sarado siya. Wala kang makukuhang zero na pressure dun. Ang piezometer, parehas lang yun sa open manometer. Pero itong piezometer, isang linya lang. Vertical line, isang vertical line lang. Hindi katulad dito na may pag-bend-bend. So, ganun lang naman yun. Yun lang yun. Okay, so dito tayo. An open manometer attached to a pipe shows a deflection. Ito yung deflection. Kumbaga, galing yan dito. Ito yung reference line mo kasi. Di ba kasi water to? Ayan. So, ang kapantayin niya is kung ano lang yan, kung walang pressure dito, pantayan sila. Naka-level yan dito. Yung, tawag nito? Ah, Ayan, basta pantay yung level ng mercury natin, pantayan dito lang yan. Wala dito. Okay? Yan lang yan. Kung walang pressure dito, may pressure dito. Kaya tinutulak yan. Kaya ang nangyari, pagkatulak mo dyan, kung ano yung ibinaba dito, yun naman yung itinaas dito. Kaya nasa taas na yung mercury. May deflection na siya. Galing sa base natin. So, ganun. Ay yung reference natin dito. Ayan. With the lower level of mercury, ito yun, 450 millimeters below the center line. So, ayan yan, 450 millimeters. So, calculate the pressure at the center line of the pipe tip. So, ito daw, P1, ito may label na. 'Di ba? So, edi sundin na lang natin yan. O, tingnan mo, pag same level lang, iisang label lang yun. So, ganun, naka-base yan sa height. Pero, actually, pwede nga dito na lang yung 2 eh. Di mo naman na kailangan pangalanan yun. Discretion na lang talaga yun. Oo, sa'yo na yan. Paano mo siya interpret? Kung lalagyan mo ng label or hindi. So, sige. So, since pressure yun, unahin natin yung pinakamabilis na approach. Pero ito, may gagawin ako na ano. So, di ba ang hinanap, pressure center line of the pipe? So, dapat, ang sagot ko, ako gagawin ko, magsa-start ako sa 3. Papunta ako sa 1. Para, ang sagot ko doon, sa 1, ay pag nakuha ko na yung sagot, yun na yun. Yun na yung pressure at the center line eh. 'Di ba? Unlike kapag nag-start ka sa 1, papunta ka sa 3, so ang final answer mo is 3. So parang imo-modify mo pa 'yun, babaguhin mo pa yung magiging equation mo para lang ma-solve yung pressure dito sa 1. Okay? So ayun, unahin natin yung by summation ng pressures muna tayo. Okay? So start tayo sa P3. Ayan, pressure at 3. O, again, bababa ka dyan. O, gamma H lang yan. Alagin, ulitin natin. Pressure equals gamma H. Lagay ko na lang ulit. Baka makalimutan. Gamma H lang yan. O, ang gamma ulit, specific gravity ng liquid, unit weight ng water, times height. Ayun, so P3, so bababa ako ng 150. So specific gravity nun, mercury, anong gagamitin dito? 13.6 pa rin ba? Tignan ko lang para mapagtulad ng sagot. 13.6 pa rin ba? 13.6. Okay, chinek ko lang kasi baka 13.55 or iba pa. Pero again, kapag hindi stated yon, hindi given, so dapat alam mo na 13.6 nga yun. Okay, specific gravity, 13.6 times unit weight ng water, 9.81 times height, 150. Ang gagawin ko dito, gagawin ko siyang millimeters kasi yung pressure natin ay meters kasi yung pressure natin naka meters to eh, 'di ba? Kilopascal. So gagawin ko tong meter 0.15 and to 0.15. Okay, dito na ako sa 2. Tatalon ako dito kasi same level lang sila. Aangat na ako ng 450 papunta kay 1. So kung aangat ako, minus naman 'yun. And then ayun, so specific gravity, which is water naman na yan, so 1 lang yun. Pwede mo isulat, pwede mo hindi. Specific gravity, sige 1. Times unit weight ng water, 9.81. Times height, 450. Or 0.45 meters. Mean 0.45 meters. So, saan ako nag-end? Equal na yan sa pressure at 1. Ganun. Anong magiging sagot ko dyan? Yun na yun.
So, pero ano yung pressure at 3? Exposed to, open manometer yan eh. Eh di 0. Ano yung pressure at 1? O, kunin mo na lang sum niyan. Yan na yun. Tingnan natin. So that will be 13.6 times 9.81 times 0.15 minus 9.81 times 0.45. Ito ba yun? Yun, 15.6. Hindi ako familiar. Ayun, 15.6 kilopascal. So, yun ay sagot sa P1. 15.6 kilopascals. Yan na yun, 15.6. Di ba? Mas mabilis to kapag pressure ang hinahanap. Hindi mag-in terms of pressure ka rin. Pero sige, gawin din natin yung naka-in terms of pressure head. By estimation ng heads. Paano nga ulit to? Pag head, pressure over gamma. So mag-start ulit ako sa P3 na lang din. P3. Pressure doon over gamma. Okay, then at bababa ako ng 150 or ayan. So paano nga ulit yun? HA, naka-water na tayo. Height ng water, ano yun? Specific gravity ng water which is 1 plus height ng liquid, specific gravity ng liquid. So ayun, ganyan lang. So height ng liquid, that's 0.15. Specific gravity niyan, mercury yan, 13.6. Okay, nandito na ako. Tapos level lang naman yan, tatalo na lang ako dito. Inaangat ako ng 0.45, minus naman yun. Ano ulit yun? Height, 0.45, then specific gravity, which is water lang naman yan. 1. Equal na yan sa pressure at 1 over gamma. Ayun. So, ang pressure at 3 natin, di ba, that is 0 lang din naman. O 0 na tong buong to. Ito, multiply ko na lang yung P1 ko sa gamma, then makukuha ko na yung, ito, multiply ko na lang to sa gamma para makuha ko na yung P1. Di ba? Which is same lang yan sila. So, nauna. Para makuha natin yung P1, solve ko muna to. That is 0.15 times 13.6 minus 0.45. Yan yung ano, yan yung pressure ay head natin. Multiply mo na lang yan sa 9.81. Voila, pares lang. 15.6 kilopascals. Diba? Mas mabilis nga lang yung ano. Is one-liner lang to pressure na agad. Ngayon, ganun. Sunod naman natin to. Stop ko muna to.